about a future. It is the ability to see. Did you remember the life of Elijah in the book of 1 Kings chapter 18 verses 41 to 45? Taas. Nasalan, nakaranas ng drought for 3 years. Famine and then El Nino. Talagang walang ulan. Grabing sakripisyo na sa init, El Nino, drought, tagutom, mga kapatid. But one day, despite of na-experience nila sa tagutom, famine, drought, El Nino, pinakita sa kanya yung vision. May nakita siya na kahit takula at takinit, yung tinatawag doon sa first king, abundance of rain. The sound of the abundance of rain. Kaya ginawa niya, inutusan niya yung servant niya na pumunta doon sa dagat, tingnan niya kung may ulan na ba, kung may makita ba siya ng mga, anong tawag niyo sa ano? Dakom sa Bisaya? Ulap? Dakom, di ba na Dakom, ulap. Inutusan niya yung servant na pumunta ka doon, tingnan mo kung mayroon ka na bang makita na dakom or ulap. Pumunta ang servant doon. And 7 times, mga kapatid, 1 to 6, pabalik-balik siya doon. Pero hindi siya tinantanan ni Elijah. Pag 7 balik niya doon, mga kapatid, nakakita na siya. Ano nakita niya? Doon sa 1 King, chapter 18, verse 44. Ano nakita niya? Nakakita siya ng maliit na ulap na parang ano? And it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud as small as a man's hand. Pagpitong balik ng servant doon, nakakita na siya ng isang cloud na tulad ng isang kamay na maliit, mga kapatid. Alam niyo kung bakit hindi tumigil si Elijah na utusan yung servant niya in 7 times, mga kapatid? Kahit na sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th, walang nakita yung servant niya, pero pinapabalik-balik niya pa rin doon. Dahil alam niya, sigurado siya sa kanyang nakita, that there will be a sound. Narinig niya, nakita niya, the sound of the abundance of rain, mga kapatid. Kahit na nung panahon na yun, tagtuyot, El Nino. He was eager to instruct his servant na bumalik doon para tingnan kung mayroon na bang nakita ang ulam. Siguro kung tayo yun, ano ba, kung utusan tayo ni pastor, pumunta doon, tingnan mo ano. Pumunta tayo. Pastor, wala eh. Tapos sunod, utusan. Sige, bumalik ka, tingnan mo. Pumunta naman tayo doon. Wala, pastor eh. Wala talaga eh. Pangatlong beses, utusan ka naman ni pastor. Puntahan mo, Brother Jobert, kung mayroon na ba. Wala pa rin, pastor. Imagine, 5 balik yung servant, 6 na balik yung servant, wala siyang nakita. Pero hindi tumigil si Elijah sa pag-instruct sa kanya, sa pag-utos kanya, na bumalik ka doon, tingnan mo kung makita, may nakita ka na ba. Pag-pitong balik yun, may nakita na sa isang ulam. Tulad ng isang man's hand. Hindi lang niya nakita, vision, but narinig niya that there will be a sound of abundance of rain. Kahit yung panahon na yun ay tagtuyot sa kanilang lugar. So, pag-usapan natin ngayon, the power of vision. Nasa binasa natin in the book of Genesis chapter 12, verses 1 to 4. Now the Lord had said unto Abram, Now the Lord had said unto Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Tingnan mga kapatid. Kasi may ibang mga preacher, may ibang mga Christian, na itong
Genesis chapter 12, verse 1. Ang sabi nila na si Abraham daw, binigyan ni Lord ng lupa. No, no, no. Ang nakalagay dito, sabi dito, go to a land that I will show you, vision, not give you. Very deep difference. Hindi give you, but show you. Tignan mga kapatid. To a land that I will show you. Hindi binigay. Tanda natin. Hindi siya binigay. Hindi sinabi doon that I will give you. Ang sinabi, I will show you. To a land that I will show you. Bakit mga kapatid? Siguro si Lord nakita niya si Abraham na parang Abraham had a feeling of being in prison, had a feeling of being stuck. Siguro, sabi ni Abraham, hanggang dito na lang ba talaga ako? Mag-ikot-ikot talaga ako rin, hanggang dito na lang talaga ako, hindi na ba ako uunlad, hindi naman ako makapunta ng ibang lugar, hanggang dito na lang talaga ba ako? So Abraham had a feeling of being in prison and had a feeling of being stuck. Sabi ko kanina, in the Lord there is no stuck, mga kapatid. So sabi ng ni Lord sa kanya, Abraham, umalis ka dyan. Alam ko, in prison ka na dyan. Alam ko, stuck ka na dyan. Alam ko, boring ka na dyan. Kapag ang tao kasi, kapag na-boring na, hindi niya alam kung ang gagawin niya eh. Ang isang tao kapag na-corner na, hindi niya alam kung ang gagawin niya. Kapag ang isang tao nandun na siya sa yung tinatawag na dead end, hindi siya alam anong gagawin niya. Nakita ng Panginoon, nakita ng Lord, sabi niya, Abraham, sige, umalis ka dyan. Alam ko, stuck ka na dyan. Alam ko, in prison ka na dyan. Alam ko, boring ka na dyan. Umalis ka dyan. Iwan mo yung lugar mo, iwan mo yung mga kamag-anak mo, iwan mo yung family mo. Go to a land that I will show you. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ng isang Christian, sa buhay ng isang Kristiyano, minsan nakaranas tayo na parang katapusan ko na to. Parang naranasan natin yung parang wala nang tumutulong sa akin, walang tumutulong sa atin. Dahil sa mga problema na ating naranasan, sa mga na-encounter natin in our way sa ating panampalataya sa Panginoon. Minsan naka-encounter tayo na parang ang feeling natin ay stuck na tayo, in prison na tayo, din na yung buhay natin. Nakakaranas tayo ng gano'n, whether we like it or not, sa buhay natin, Kristiyano. Pero, may mga kaparaanan ng Panginoon, kasi gusto ng Panginoon na hindi ka magpatuloy na in prison, hindi ka magpatuloy na na-stuck sa area na dyan. Gusto ng Panginoon na kunin ka ng Panginoon, ipalabas ka ng Panginoon mula sa area na yan. Mga kapatid, dahil may gusto siyang ipapakita sa iyo, may gusto siyang ibigay, at may gusto siyang ipapagawa sa atin. Okay. Vision, ito yung unang natin. Itong unang point natin. The power of vision, number 1. Vision will set you free. Sa binasa natin sa verse 1, sabi doon ni Lord, umalis ka na dyan. Stuck na yung buhay mo dyan. Imprisoned ka na dyan. Umalis ka na dyan. Go to a land that I will show you. Mga kapatid, minsan, sa buhay natin, buhay ng Kristiyano, kung kailan nandun na tayo sa conversion natin, gusto ni Lord na umalis tayo dun sa conversion natin. Kasi sa buhay ni Abraham, mga kapatid, andyan ang lahat sa kanya. Mayaman siya, andyan na lahat. Silver and gold, livestock, andyan lahat sa kanya. Mayaman na siya. Ang kanilang angkan, mayaman na. Pero inalis siya ng Panginoon sa comfort zone niya dahil mayroong ipapakita ang Diyos sa kanya. Hindi siya binigyan ng lupa, pero binigyan siya ng pangitain sa lupa. Ulitin ko, hindi siya binigyan ng lupa, pero ang pinakita ni Lord sa kanya, binigyan siya ng pangitain sa lupa, mga kapatid. I will show you, not give you.
Vision will set us free. Ito yung magiging motivation natin kapag may vision tayo. Nakita natin yung buhay natin, kung ano ang mangyayari sa buhay natin sa hinaharap. Alam niyo mga kapatid, kung mayroon tayong plano na maganda sa sarili natin, mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Ibig po ba? Maraming magpapatunay sa Bible, sa kanyang mga salita, na napakaganda ng plano niya sa buhay natin. Kung mayroon kang plano para sa sarili mo, kung mayroon kang magandang plano para sa pamilya mo, kung mayroon kang magandang plano para sa mga kamag-anak mo, kung mayroon kang magandang plano para sa church na kinabibilangan mo, mas may plano ang maganda ang Panginoon para sa lahat. Kaya kung magkaroon tayo ng vision, magkaroon tayo ng pangitain, ito yung magiging motivation natin. Na tayo'y magpatuloy, mayroon tayo nakikita. Sa inyo, sa buhay nyo ngayon, lalo na sa mga estudyante, ano ba yung mga nakikita nyo? Ano yung mga nakikita nyo? Nakita nyo ba yung sarili nyo na someday makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo? Amen? Sa church, kinabibilangan natin. Nakita nyo ba? Do you have a vision that someday somehow ang church na kinabibilangan natin ay lumago at lumago na magkaroon ng church growth, mga kapatid? Sa babahay, may pinakita ba sa iyo si Lord? Sa area ng babahay na maraming i-raise ang Panginoon ng mga Kristiyano dyan sa babahay? Maraming gagamitin ng Panginoon na mga tao. The babahay will turn upside down. Maraming mga tao sa babahay na magkaroon ng magkakilala, magkaroon ng kaligtasan sa Panginoon. Nakita niyo ba yun? Do you have a vision like that, mga kapatid? Kasi yun yung magpuputivate sa atin. Na kailangan magpatuloy tayo despite na naranasan natin ng mga circumstances, mga problema sa buhay natin. Magpatuloy pa rin tayo. Bakit? Dahil may nakita tayo. May vision na nakita natin na someday, somehow, mangyari yung nakita nyo.